yung 4 wires na module. Ito guys, sasabihin ko sa inyo, hindi iubra yung 4 wires dito. Maniwala kayo. Sa TV, sa ibang brand, sa ibang unit, pwede yun. Pero kapag dito mo ilagay, hindi ubra yan. Mamamatay-matay yan. Hindi kakayanin ng amperahe ng 4 wires yung kalabog nito. Hindi ubra yan. JBL na active subwoofer ito. Hindi ko lang alam kung anong model ito. Kung bar ba na 3.0 ito or tingnan ko nga sa likod. Okay, ito yung pinakaharap niya. JBL lang. Hindi ko alam kung paano nakasulat kung bar na 3.0 siya or 4.0. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Antipolo pa ito. Ang history nito ay nawala na ng power to, tapos pina-repair niya sa iba nating kapwa na technician. Kaso, namamatay-matay daw kapag nilalakasan or malakas yung sound niya. Ngayon, eto, pinadala rito sa atin para ay paggawa. Ang gagawin natin dito is sa mga taga-subaybay natin o sa mga nakakaalam na kung paano ang proseso sa paggagawa natin dito sa may JBL na active subwoofer na to, yun din yung gagawin natin. SMPS yung supply nito, gagawin natin transformer type. Okay? Sa ngayon, pakita ko muna sa inyo na working siya or may power siya. Ayan, oh. Ayan. Buhay siya, oh. Okay? Buhay siya. Ngayon, tatanggalin ko yung takip nito or pinakalaman niya. Tingnan natin kung ano yung proseso ng ginawa ng unang gumawa. Okay? Natanggal ko na yung takip niya or pinaka-takip. Hindi, nandito yung board eh. Ngayon, ito na nakita na natin yung nilagay ng kapwa natin technician. Yung 4 wires na module. Ito guys, sasabihin ko sa inyo, hindi iubra yung 4 wires dito. Maniwala kayo. Sa TV, sa ibang brand, sa ibang unit, pwede yun. Pero kapag dito mo ilagay, hindi ubra yan. Mamamatay-matay yan. Hindi kakayanin ng amperahe ng 4 wires yung kalabog nito. Hindi ubra yan. Mangyari, kapag nilalakasan mo, mamamatay yan. Mababa lang yung amperahe kasi nito. Okay? Hindi ubra yan. Ang issue nito ay power supply. Walang power to. Ngayon, pag walang power yan, kadalasan, sibak yung primary supply nito. Ngayon, hindi ko nire-repair yan. Tapos, hindi ako nagagawa. Kasi marami nagsasabi sa akin dati, binabas pa nga ako yan eh, na, boss, bakit pwede namang i-repair yan? Sabi ko, hindi mare-repair yan. Kasi, minsan nasusunog yung board. Sunog yung board, sunog yung talaga yung mga pyesa. Ngayon, may mga nagsasuggest na 4 wires. Sabi ko, naisip ko na yan. Sabi ko, technician din naman tayo eh. Naisip ko na rin yan na ifo 4 wires na uga na yan. Pero, hindi uubra. Kasi once na kumalabog ito, hindi kakayanin ng 4 wires yan. Mamatay siya. Patay hindi siya. Okay, ito nga nangyari oh. Merong gumawa ng 4 wires. Tapos, hindi umubra. Diba? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, tanggalin natin 4 wires na to. Tapos, didiskarte tayo. Meron akong, ito. Yung transformer na to ay galing AB502 ito. Yan, copper yan ha. Pure copper yan oh. Yan, concert. Galing concert ito na rig. 33.5. Focus ka. Ayan, 33.5 ang pinanggalingan nito. Ngayon, kagabi, nagbaklas na kaagad ako. Binaklas ko na agad to para mas mabilisan na yung trabaho natin. Okay? Supply na nakalagay dito ay 36. Ayan o. Kung mapapansin nyo guys, may nakasulat ditong 36. Ibig sabihin yan, yung out nyan ay 36 volts DC na split type. Positive, negative lang. Split type, kumbaga. Hindi siya naka-center top. Ang center top ay meron siyang, sabi natin, 36, 0, 36. Yan, center top tawag doon. Pero kapag ganitong 36, 0 lang, split type lang tawag doon. Ayan, pag nakasulat yan 36, ibig sabihin 36 volts yung lumalabas na voltahe papunta dito. Okay, 36. Ngayon, nagpalabas ako ng parang nasa around 26 yata. Okay? Ngayon,
Ang computation naman ng EC, kapag mag-transformer ka na, ang computation nito ay supply na secondary, tapos multiply mo sa 1.414. Tapos ang labas nun is ipapasok mo siya dito sa 36. Pero mas the best na wag nyong isagad ng 36. Kasi tumataas yung baba yung supply natin. Masasagad yan. Hindi baling bumaba kayo ng konti sa 36. Huwag kayong tumaas sa 36. Ito, ang gagawin natin para tumaas yung amperahe, di ba? 33.033. Ngayon, pinagsama natin yung dalawang wind para tumaas yung amperahe niya. Ayan o, makikita nyo, pinagsama natin o. Ngayon, ang pinalabas ko dito na voltahe is nasa around 26 yata. 26. Okay, tingnan na lang natin ipa-plug in ko ito, tapos sukatan natin ang actual. Tapos tingnan natin kung pasok na siya. Pasok na siya dito. Digital tester gagamitin natin para mas accurate siya. Okay? Ayan, naka-easy tayo. Tapos ito, inipit ko na lang siya. Ayan, para hindi tayo mag-awak na kasi yung isang kamay lang yung nagtatrabaho sa atin. Yung isang kamay natin, nasa camera. Ito may nakakabit na plug. Lagyan natin dito. Okay, may naka-plug na. Ba, mataas. Nasa 30 pa pala ito. Nasa 30 po. Hindi pwede yan. Mataas. Mataas yan pag ganyan. 30. Higit na kwan yan. Higit 40 volts DC yung labas niyan. Ngayon, ang ipapalabas na lang natin ay mga, bawasan natin to. Lang ikot lang naman yan. Ipapalabas natin is mga nasa around 24 lang. 24, 25 lang. Huwag tayo mag-exist sa may 26 kasi pininta ko yung 26. Mga nasa around 36 na siya, sagad. Okay, pero magdadrop pa naman yan kung sakali. Pero mas safe siguro sa mga around 24. Okay? Ito, nagbawas na tayo ng winding. Ito na yung kalabasan, 20, 26, 25. Mababa naman siya, Ayun sinasabi ko na magdadrop, taas baba yung voltahe. Kaya okay na yan, ganyan, 25. Tataas man siya, 26. Bababa man siya. Okay na to. Nasa around 20, ano yan, 34, 35 yung labas niyan dito. Kapag na-drop na. Okay, pasok na yan, 25.9. Okay, ngayon, babalutin ko muna to. Tapos, kalasin natin tong 4 wires niya. Iwawiring natin na maayos. Kinalas ko na yung power supply niya. Mapapansin nyo, tusta yan, di ba? Natusta yung mga pyesa, Yan. Halos hindi mo na makita yung value dyan. Kasi nasunog, Yung iba nga, wala nang laman, Okay? Ngayon, nahirapan ka i-repair yan. Ang pinaka-option mo dyan is gumamit ka nga ng 4 wires tulad nito. Tinanggal natin itong 4 wires nito. Pero hindi nga obra yan. Maniwala kayo sa akin. Mamamatay-matay yan kasi mababa lang ang pirahin nito, Okay? Yan, kakinalas natin. Ang gagawin natin dito ay i-inject natin. Ito, pinutol ko na siya. Sana? Ito. Ito yung primary line niya. Hindi natin gagamitin to. Yung mga induction na to. Hindi na. Kumbaga, magrekta tayo dito. Easy. Dito tayo kukuha. Sana? Dito tayo kukuha ng supply. Dito natin itatap yan para magkaroon siya ng switch. Ito ang switch, Yan, 5 ampere yan. Pasok na yan. Tapos ito kasi sa surge ito ng supply. Gagamitin natin yan, itong dalawa. Tapos pinutol natin to. Kasi nga, hindi natin gagamitin itong chopper na to. Or induction coil. Ayan. Pero, balak ko ito gamitin yung diode na to. Okay, pwede ko itong gamitin yung diode na to. Ipapalit ko siya dito. Pwede yan. Kasi mataas yung amperahe nito. Pwede siyang ipalit dito. Okay, tanggalin ito. Tapos, ipalit siya dito. Pwede rin naman na yung secondary nyo, ay primary nyo, dito nyo ilagay. Pwede naman yan, ginagawa ko rin yan Kaya rin naman ng diode na yan Pero ito kasi mas malaki ito. Kinunik na natin. Ito yung secondary natin na 35. 25 pala. Ngayon, tinanggal natin yung diode dito. Tanggal natin dito, tapos dito natin siya
inilagay dito sa heatsink na to. Ayan, ayan, dito. Ngayon, yung diode dito na maliit, ito, tinanggal natin to. Ayan, tinanggal natin. Yung pinalit natin yung malaki na yan. Tapos, pinatayo natin. Tapos, wiring na lang. Okay? Tandaan nyo ha. Hindi gaano makita eh. Okay, tandaan nyo. Yung may biak na to, yung may biak na side ng diode, yun yung positive. May biak to, di ba? Yung makita nyo parang pingas siya, oh. Yan yung positive. Yung kabilang side niyan is negative. Tapos yung gitna niyan, AC yan. AC. Kahit saan ka maglagay ng wire dyan ng AC mo, okay lang. Wala namang polarity yan. Dito lang magkatalo. Tandaan nyo lagi yung may biak na yan, positive yan. Tapos ito is negative sa may kabilang side, sa kabilang dulo. Or minsan may nakasulat din naman yan, tulad yan, oh. Makita ba? Ayan, yung may plus, oh, may plus siya, oh. Yan, may plus. Tapos sa kabilang side yan, dito may negative yan. Ibig sabihin, plus yung ilalagay mo dyan. Ngayon, dako tayo dito sa may likod. Kasi wiring ko lang siya, oh. Kaso wala lang color code. Puro puti ang ginamit ko. Ngayon, dito natin binaon sa may butas. Okay, butas na to. Itong side na to is common ground to. Yan, ground ito. Okay, ground siya. Yan, papunta siya dyan. Okay, parang may mali yata ako, ah. Okay, fuse ito pala. Ito, fuseable ito. Tapos gumamit ng diode. Dapat hindi na pala. Ipag short na lang natin to. Dapat hindi na, mali tayo. Kahit hindi na pala ito. Kahit hindi na to gamitin, no? Okay, kahit hindi na. Ngayon, nagdagdag tayo ng isang kapasitor pa. Ito, para hindi siya mabitin. 50 by 2,200 microfarad. Okay, para hindi mabitin yung kapasitor natin. Yan, pinutol natin to. Kalimutan ko pala putulin kanina. Ito, pinutol natin to dito. Kasi may connection to. Magkadugtong to kasi pasok sa chopper yan eh. Okay. Yan, pinutol natin to. Kaya dito na lang putulin. Tapos, mula dito, ginap natin to. Kasi ito magiging common ground niya eh. Ayan, common ground to. Tapos ito is positive. Okay? Or pwede naman yan. Hindi na kayo dadaan dito. Rekta kayo sa may paa ng kapasitor. Pwede naman. Okay, ayan ah. Pinutol natin. Tapos ginap natin dito. Putulin nyo to. Kasi may connection ito. Ito tsaka ito. Ngayon, ibalik ko ito sa may... Saka na lang natin balik yan sa may pinaka mainboard dito. Supply lang muna ibalik natin. Paano kaya to? Liabot ah. Teka lang ah. Okay, ngayon ito, binalik natin yung socket nya. Ayan, binalik natin. Medyo mahirap lang siya kasi delikado, makabumagsak. Ayusin natin. O ayan, layo natin. Tapos okay, sukatan natin ng tester ito. Yung digital lang gagamitin natin para mas makita nyo talaga ng maayos. Okay, set natin yung tester natin sa DC. Okay, yan, naka DC na siya. Ito yung plug natin. Ngayon, switch, plug in natin. Diretso na yan, wala nang switch eh. Pay natin, wala naman vibration. Ngayon, sukat tayo ng voltahe. Tingnan natin kung anong voltahe na lalabas dito. Ito ay negative to. Baliktad. Baliktarin natin, test probe natin. Ay, puto na, sanay tayo. Kahit hindi naman nabaliktarin. Naka-digital na pala gamit natin. Sanay tayo sa may analog eh. Okay, ito. Ayan siya, nasa 34. Magte-34 siya. Okay. Yan, mababala siya ng mga 2 volts na okay lang. Kasi tataas naman yan kapag tumaas yung kuryente. Ayan, nasa 34, 33. Ayan, 34 nga. Nasa 34 volts siya. Ngayon, pwede na yan. Ang gagawin natin, balik natin sa may dito sa may board. Babalik ko siya dito. Okay? Ngayon, ibalik ko yung board. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng power. Binalik ko na yung board or supply natin. Medyo maiksi lang yung wire dahil nakakabit yung speaker. Okay. Kompleto. Safe ba siya? Okay. Okay naman. Ngayon, plug-in natin. Ayan.
Although yung una naman kanina, may power naman talaga siya. Kaso nga lang, pag pinatugtog dahil bossing, namamatay-matay. Ang problema natin ngayon dito, hindi natin mapatugtog to ngayon dahil wala naman yung soundbar. Wala yung soundbar, hindi nila napadala yung soundbar. Eh, remote lang napadala. Dito yung remote eh. Ito. Kaso lang, paano natin patugtugin yan? Kasi nandun yung pairing niya sa may soundbar niyan. Okay na. Yan lang. Ngayon, mahaba lalo yung oras natin. Ipipesto ko muna to. Pinesto na natin. Yan, nilagyan natin ng stand. Tapos tinornilyo natin para hindi siya gagalaw. Tapos nilagyan natin ng sealant. Yan, para hindi siya magkakaroon ng tunog kapag maglagabog siya. Ayan, pwesto lang, diskarte lang, importante gumana siya. Okay, tinanggal natin yung speaker kasi mahirap magdukot sa ilalim ng tornilyuhan. Okay, ayan na siya. Original, ginawa natin piki. Okay, diskarte lang importante gumana yung isang unit. Di ba?